Sa Barangay San Rafael Centro sa Nicolas, Pangasinan, matatagpuan ang isang sityong tinatawag na Kasapangan. Ano nga ba ang tinatagong kwento ng Kasapangan? Ating alamin at saksihan ang istorya ng lugar na ito. Malawak ang lupaing sakahan sa lugar na ito. Mayaman sa likas na yaman. Pinapalibutan ng bukid na kinukukunan ng sariwang pagkain. Gayon din ng yamang tubig gaya ng ilog at sapa. Pagtatanim ng pangunahing pinagkakabuhayan ng mga tao dito. Sa tirik na sikat ng araw, matatanaw ang malawak na berdeng taniman. Sa bawat sulok ng bukid, makikita ang kayamanan ng kalikasan, mula sa mga hayop hanggang sa mga halaman. Ito ang tahanan ng iba't ibang uri ng buhay. Sa bahay na ito nakatira si Joel James, kilala sa tawag na Uken, 50 taong gulang. Isang magsasaka at kagawad ng Barangay San Rafael Centro. Ano po ang kahalagahan ng Kasapangan para sa inyo? Ang kalagan dito sa amin, talaga kung dito. Masaya, kung no dati kuam ay may pinagbiag dito ada trabaho, awan ti trabaho ay rigat at tirigat. No di ka nga gumagat. Sa aming panayam kay Mang Uken, nabanggit niya ang mga isyong kinakaharap nila sa pagsasaka. Mga peste po, may problema po ba kayong kinakaharap tungkol doon? Ay marami kaming problema. Number one, uod. Tapos yung mga dumadapo na ngayon na talakitik, gano'n. Yung pag nakapit yung mais, pagay, umiitim, gano'n. Ang problema sa mga magsasaka. Ayon kay Mang Uken, mahirap mabuhay bilang isang magsasaka. Maraming kinakaharap na problema. Kaya naman isang katangian ng katulad niyang magsasaka ang pagiging masipag at matyaga sa pagtatrabaho. Paano niyo po mailalarawan yung pamumuhay sa lugar na to? Tingnan mo ko yung kwan dito, yung mga kwan dito na sa buhay. Mapansin mo yung mga tao dito, kung hindi sila magbalat, pangkwan sa pamilya nila, ay wala, magugutom sila. Dahil nga naman, kung hindi sila magtatanim, wala silang makakain. Ang pang ko lang, masishare ko lang yung mga kabataan ngayon. Ang isishare ko sa kwan, dalawang isishare ko. Mag-aral silang mabuti, tapos tulungan ng yung mga magulang nila para hindi sila matulad sa amin na
ganito ang kuan, nakalagyan na namin. Ang depende yung aral, gano'n. Kasi pag magbukid ka, tapos magtanim ka ng kuan, kulang-kulang naman yun, is maganda yung mag-aral ka. Yun ang isishare namin yung mga kabataan ngayon. Bukod sa pagtatanim, isa ding kabuhayan ng mga mamamayan dito ang pag-aalaga ng hayop. Baka ang karaniwang hayop na inaalagaan. Mas malaki raw kasi ang kita sa pagbebenta ng baka. Ang mga hayop tulad ng manok, kambing, at kalabaw ay makikita rin dito. Bagaman iilan na lamang ang kalabaw, sapagkat hindi na ito ang pangunahing ginagamit sa pag-aararo ng bukid, kundi ang traktor o di kaya ay kuliglig. Dahil sa makabagong teknolohiya ay mas lalong napadali ang pagsasaka. Ang pamilya Bilog ang unang pamilyang nanirahan dito sa Kasapangan. Ayon kay Tatay Emilio Andres Bilog na 81 taong gulang, ang kanyang pamilya ay lumipat mula sa probinsya ng Ilocos papunta sa lugar na ito dahil sa sagana ng lupain. Si Tatay Emilio at ang kanyang asawa na si Nanay Lodlita ay aming nakausap. Panagalan kita ka. Ayun. Hindi, maraming kapasanglay dito. So, napanagalan kita sa pangalan. Ato di kapasanglay ka dito. Nabanggit ni Tatay Emilio ang istorya ng Kasapangan. Ani ni Tatay Emilio, ang katawagan ng Sitio Kasapangan ay nabuo mula sa puno ng kapasanglay. Noon daw kasi ay maraming puno ng kapasanglay o kung tawagin ay kapok tree sa lugar na ito. Ang kapasanglay o ang scientific name nito na Ceiba pentandra ay kilala sa kanyang malalaking bunga na naglalaman ng cotton. Sa paglipas ng panahon, ang puno ng kapasanglay na dati ay marami sa Kasapangan, ngayon, iilan na lamang ang natira. Sa bawat lugar, may mga hamon na kinakaharap. Kaakibat ng biyayang binibigay ng Kasapangan, ang responsibilidad na ito ay ingatan. Ang puno ng kapasanglay ay simbolo ng nakaraan at kinabukasan ng mga mamamayan dito. Kasapangan ay hindi lamang tanawin. Ito'y buhay na nilikha, isang yaman na dapat pahalagahan. Naway maging inspirasyon ang dokumentaryong ito sa atin na pangalagaan ang kalikasan at ang ating mga tradisyon. Nang sa ganon ay hindi mawala ang kwentong pinagsimulan. Ito ang aming dokumentaryo sa Kasapangan.